back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus dagdagan mo na rin ng Ovaltine para lagi kang masigla at malakas katulad ni Mama Sam. Kaya kung tamlay-tamlay ka, mag-Ovaltine ka na at dagdagan mo ng tender juicy hotdog, siguradong panalo ka. O diba? So yun, so na-miss nyo ba ako mga amigo-amiga? Kasi ako sobrang na-miss ko kayo. Na-miss ko ang pa-hair, na-miss ko ang pa-dress natin ng bonggang-bongga. Medyo nananabalang ako ha. Kasi alam na ninyo, ganito talaga kapag Darot. So, ganito talaga kapag gumaganda. So, lagi tayong namimilog at lagi tayong tumataba. So, mas maganda ng tumataba kaysa sa namamayat, di ba? So, yon, kamusta naman si Gaisel Ortega? Ayun, malapit na ma-monetize yung channel niya, guys. Bali, 30 subscribers na lang ang hinahabol niya. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo lahat na sana suportahan natin ito si Gaisel Ortega na ngayon ay nandiyan sa Aklan at tatanim. Charot. Si Gaisel isa yan sa mga kaibigan ko na talagang mahal na mahal ko at gusto ko ma-monetize na yung channel niya para makalaban na si Gaisel ng bonggang-bongga. Di ba? So yun, tulungan natin si Gaisel, guys. Huwag natin ipagdamot ang kanyang pangarap. So yun, guys. So ito nga, marami tayong chika ngayon. Huwag na natin patagalin. Hayaan na natin si Gaisel Ortega sa probinsya. Umuwi ka ng probinsya. Tanggalan mo ng mga uod ng mga dahon ng tabako. Doon ka nababagay. Charot! So, I love you, Gaisel. So, laban lang, Gaisel. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Maniwala ka sa kakayahan mo at alam kong kayang-kaya mo to dahil you are the best. O, di ba? So, yon. So, ito nga, marami tayong pag-uusapan. Catriona Gray, dinipensahan itong si Miss Universe 2021 na si Harnash dahil sa mga pambabash nga ng mga tao dito kay Harnash na jumadjaba nga daw ng bonggang-bongga na katulad ko. Ano bang problema niyo guys sa mataba? Eh gusto nga ni Harnash kumain ng kumain at medyo nag-i-enjoy siya. So hindi naman madidethrone yan kapag mataba. Maaga lang siya tatanggalin bilang Miss Universe. Charot! So yun, so ayun nga, marami na nakapansin na namimilog nga ng bonggang-bongga etong si Harnash bilang isang Miss Universe nga noong 2021. Mukhang na-enjoy niya ang mga pagkain sa New York. Kaya ayun, lumulobo ng bonggang-bongga. Ako para sa akin, it doesn't matter. Tulad nga na sinabi ni Miss Catriona Gray, ang Miss Universe is not only about physical na kaanyuan. Kailangan din talaga tignan mo kung ano ang nilalaman ng isang kandidata o isang babae na bilang isang reyna. Diba? Kung ano yung nagagawa niya sa society, kung ano nagagawa niya sa mundo, na kung ano ba yung naitutulong niya. So, yon ang Miss Universe. Sabi ng ganun is not only the image, it's about the sincerity and the brain. O, charot. So, pwede pala akong mag-Miss Universe. Naiinis ako doon sa buhok, nakakain ko ng bonggang-bongga. So, yun na. So, sabi na ni Catriona Gray, wag naman sana daw husgahan itong si Harnash at hayaan natin na magawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang Miss Universe. At yun daw ang tignan natin, wag yung katawan ni Harnash. Tama naman. Ako para sa akin, yes. Okay naman si Harnash, magaling magsalita, matalino, at may platform siya na ginagamit. So, i-enjoy lang niya ang pagiging Miss Universe bago siya mapalitan ng bonggang-bongga. Kasi alam ko maaga mag-Miss Universe dahil na charot. So, yun. So, para sa akin si Harnash ay okay na okay. So, dead man na para sa atin. Wag na natin siyang pakialaman. Hayaan natin siya na magawa niya yung tungkulin niya bilang isang Miss Universe. Di ba? So, yun. Kayo kasi masyado kayong mga perfect. So, hayaan na natin si Harnash. Nag-i-enjoy siya bilang isang reyna ng Miss Universe at nagagawa naman niya yung tungkulin niya. And Catriona Gray, saludo ako sa iyo kasi talagang ginagawa ni Catriona Gray yung dapat din na platform niya na katulad niyan, di ba, anti-bashing siya. So yun, dinedepensahan niya yung mga nababash. Ang ganda nga ng paliwanag ni Catriona Gray eh. So tunay siyang Miss Universe katulad ni Mama Sam. So yun. So ito Roberta Tamundong, lalaban nga daw ba sa Miss Bikini
2022. Hindi ko alam. Ang alam ko, lalaban siya ng Binibining Pilipinas. Ayun yung naririnig ko. But wala akong idea kung pupunta ba siya dito sa Miss Bikini. Pero kung ako sa kanya, siguro mas gusto ko makita ko siya dito sa Binibining Pilipinas. Kasi naman, talagang alam at subok na natin yung kakayahan nito ni Roberta bilang isang reyna. At napatunayan niya na yan sa atin, di ba? So ako looking forward ako na makita ko siya dito sa Binibining Pilipinas. Kasi dito sa Binibining Pilipinas, sigurado ako na makakakuha siya ng corona dito. Pwede siya sa Miss Globe, pwede siya sa Miss Intercontinental, pwede din siya Binibining Pilipinas Grand. Hindi natin alam kung ano ang coronang nakatakda para sa kanya, pero feeling ko kaya niyang lumaban dito sa Binibining Pilipinas at kaya niyang maging isang reyna uli sa international pageant. O, di ba? So, yun. So, ako tiwala ako dito kay Roberta, and then looking forward ako na makita ko siya dito uli sa national pageant ng Binibining Pilipinas. O, di ba? I'm so excited for her. Sundan niya ang yapak ni Maureen Monte na galing doon sa Miss World at pumunta dito sa Binibining Pilipinas. O, di ba? So, hindi imposible yon kasi walang imposible sa Panginoon. Basta manalig ka lang sa Kanya. Ako naniniwala ako sa kasabihan na yan. Di ba? So yon, sobrang ganda natin ngayon. Talaga namang jumodyosa ang beauty natin. Pero kaya hindi naman si Hazel Ortega. Tsak. Gusto na rin kasi magganito sa channel niya. Hindi lang niya magawa. Oo, di ba? So ito nga, may isa pang chika. Tracy Maureen Perez. Tuloy na ang laban niya sa Miss World. Yes! Sa mga nagtatanong na paulit-ulit sa akalang cancel ang Miss World, hindi po. Tuloy na ang competition ng Miss World at wala nang makakapigil. Ito nga ay magaganap na this coming March 13 to 16. Pero sa 17 natin siyang mapapanood. At nananawagan nga si Tracy Maureen Perez sa atin lahat na ipagdasal natin siya sa competition ng Miss World 2021. O, diba? 2021 po yan, hindi po 2022. Na-postpone lang po kasi, diba? Kaya, ngayon lang nila itutuloy ang coronation night at ayun nga magaganap sa loob ng 4 na araw ang competition. Pero syempre hindi pa tayo nakakasiguro dito guys. Alam ko lang malakas ang laban ni Tracy para sa corona dahil sa sincerity na ipinakita niya sa competition. At lahat naman tayo na-amaze. Pero ako masasabi ko ngayon pa lang, panalo na si Tracy sa competition na to kahit wala pang corona. Kasi yung determinasyon niya bilang isang kandidata ay pinakita naman niya sa atin lahat. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Depende na lang yung talaga kung naka-destiny ba kay Tracy ang corona. So, ipagdasal natin. Kailangan natin ipagdasal si Tracy. Huwag tayong magpakasiguro kasi marami din talagang magaling na kandidata na naglalaban-laban dito sa Miss World. Hindi lang si Tracy. Pero nandoon tayo sa support ang kailangan ni Tracy at ayong ibigay natin. Ayun nga ang panalangin natin. So, syempre, supportahan natin yung Miss World. Di ba? So, yun. So, ako naniniwala ko kayang-kaya yun ni Tracy. Go, Tracy! O, di ba? So, yun. So, ito pa ang chika. Sabing ganun, Miss Paraguay na si Nadia, si Miss Nadia Ferrer, ay may relasyon raw dito kay Mark Anthony. Oh my God! Sabing ganun ng mga tao. Ako naman, para sa akin, it doesn't matter kung nagmamahalan talaga sila ng totoo. Age is doesn't matter. So, walang pinipiling edad ang pag-ibig. Hindi lang yan para sa matanda, hindi lang yan para sa bata, para yan sa lahat. So, ngayon kung nagmamahalan sila, wala tayong magagawa doon. That's good. Supportahan natin ang love, 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 love. Kasi kahit sino naman pwede malagay sa ganong lugar, di ba? Kahit kayo, pwede kayong magmahal sa mas bata pa sa inyo o sa mas matanda pa sa inyo. At ganun din ako. So, ganun din ang society ng ganun din sila. So, wag natin silang husgahan, kundi intindihin at suportahan natin. Kasi it's about love. Kaya lang, ang question ko lang dyan, totoo ba at sincere ba ang pagmamahal ni Mark Anthony? Kung totoo guys, ang pagmamahal ni Mark Anthony dito kay Nadia, go ahead. Pero kung masisira lang ang buhay ni Nadia dahil kay Mark Anthony, ay mali yun. So, sana sincere lang talaga yung pagmamahal ni Mark Anthony dito kay Nadia. Kasi kawawa naman si Nadia. Marami pang opportunity na pwedeng kay Nadia. Pwede pang maging Miss World. Pwede pang, alam mo, umusog pa yung career niya. Kasi bata pa naman. So, yun. Sana totoo lang yung pagmamahal ni Mark Anthony para hindi masira at hindi mawala sa direction itong si Nadia. Sana i-guide niya ng tama. No? So, yun. So, ako lang. Ganun lang. Love, 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 Philippines. So, yun. So, supportahan na lang natin kaysa naman
talagang pag-usapan pa natin siya ng bonggang-bongga. Sabing ganon, Mama Sam, kung sinong mananalong Best in Swimsuit, siya rin ang mananalo ng Miss Universe Philippines. Kasi daw, 2 taon na nga daw nangyari yun dito sa Miss Universe Philippines. Kung sino ang nananalong Best in Swimsuit, siya ang nakakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Ako guys, pwedeng nagkataon lang, pwede namang hindi, di ba? Depende yon sa mga nagkukumpit. Malay naman natin, may mga kandidata ngayon na marami ako nakikita ngayon na sexy at magagandang kandidata dito sa Miss Universe Philippines. So, hindi natin alam. Pero kasi dahil nga sa sunod-sunod nga na ganun ang nangyayari, so pwede ding mangyari yon. But ako guys, doon ako sa kung sino ang magaling, siya ang mananalo sa competition na to. So, yon. Ayun ang tingin ko. Kung sino yung pumapalo, sino ang total package, siya ang makakakuha ng corona ng Miss Universe. It's not about swimsuit. Sa swimsuit competition, maraming mga sexing kandidata ngayon na naglalaban-laban at hindi natin alam. Huwag natin maging basihan yung ganyan, best in swimsuit. Pero kung ganyan ang mangyayari, di bongga, di ba? At least sunod-sunod na taon na nila na consistent yung kung sino ang best in swimsuit, siya rin ang Miss Universe Philippines. Di good, di ba? Wala namang masama doon. Pero ako nandoon ako, kung sino ang magaling, siya ang mananalo dito. Yon! So, ganun ang labanan. Kasi nga daw si Rabia Mateo noong 2020, siya ang best in swimsuit at siya din ang nanalong Miss Universe Philippines. At noong 2021 naman si Beatrice naman ang nanalong best in swimsuit at siya din ang nanalo ng Miss Universe Philippines. Kaya yung mga netizens sinasabi nila kung sinong best in swimsuit dito, yun ang Miss Universe Philippines. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi natin sigurado. Tulad nga na sinabi ko, kung sino ang magaling, siya ang mananalong Miss Universe Philippines for 2022. At ako yun. Diba? So yun, guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito kay Mama Sam Vlog. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, wag na kayong tamad. Mag-subscribe naman kayo. I-click lang ninyo yan. Ayaw pa ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Di ba? So para lahat tayo ay masaya. At syempre magkaroon kayo ng mga bagong update dito sa aking channel. So yun guys. Guys, maraming salamat sa pagmamahal at sa suporta. So, syempre, hanggang dito na lang ang ating chikahan. Hanggang sa muli nating talakayan. See you next time! Ayun, tiyan ko. Di ba para lang tayo si Snow White?